At ito na nga ang pagpapatuloy ng kwento ko. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit sa dami-rami naman ng lupa dito pa nila napiling nagtanim. Naaalala ko pa yung sinabi ng mga pinsan ko sa akin nung dito ako nagtanim. Sinasabi kasi nila na kaya daw ako dito nagtanim noon ay dahil pinapahopa ko rin yung pagkabasted ko. Pero doon talaga ako nagtaka, paano naman ako nabasted, wala pa naman ako nililigawan sa tanan ng buhay ko. At sa dami nga ng kalokohan nila, gumawa sila ng maraming kwento-kwento na gawa-gawa. Akalain mo kaya daw ako nabasted dahil din daw sa kalokohan ko. Kasi daw, yung magpinsan daw pinagsabay ko. Grabe naman silang maimbento. Sa palagay ko, kung nakapagtapos lang yan mga yan, baka author ang mga yan. Mga manunulat ng libro. Sa galing nilang gumawa ng kwento. Pero ang sabi ko naman, hindi yun ang dahilan. Nagpunta ako rito at nagtanim dito sa bundok dahil ako ay may iniiwasan. Iniiwasan ko yung utang ko. Teka lang, charot ko lang yung pag-iwas sa utang ko. Hindi yun totoo. Baka manood yung utangan ko. Marinig ito, magalit pa sa akin. Dito kami nagtatanim, pangunahing dahilan ay dahil sa lupa. Sa Kapatagan po kasi halos wala po kami talagang lupa. Wala po kaming lupa ron na pwede po naming taniman. Dito kami nagtatanim sa bundok kasi po dito sa bundok libre po ang lupa o libre po yung mga tatanimang lupa. Sana all! Ikalawang dahilan, kapag nagtitipid ka na sa budget, dito po maganda. Kasi kahit anong itanim mo dito, kahit tinitipid mo sa gamot o kaya sa pataba, yun, gumaganda pa rin siya. Wow! Maliban pa doon, dito magkakaroon ng katahimikan ng utak mo. Bali lahat ng problema mo, mawawala rito. Pero dito naranasan ko rin mabaliw-baliw, lalo na nung nawalan ako ng load at nung nawalan ako ng charge. Hindi rin pala maganda na malayo sa kuryente. At dito kung sakaling wala kang ulam, tulad din dun sa baba, pag-alagala ka lang sa paligid-ligid, marami ka na makikita. At dito nga habang siya ay nagpipitas, ako naman tong naghahakot. Hinahakot ko na sa isang pwesto itong lahat ng palaya. Dahil ito mamaya isasalansan na nila ng maayos. Tulad yan ang sabi ko sa inyo kanina, magandang mga tanim dito. Mula sa kamay ko hanggang sa siko ko ang haba ng palaya nila. Kayo ba nakakita na ng ganyang kahabang palaya? O diba? Ang haba. At yan nga pala yung may-ari, nagsasalansan na siya dun sa sako. Bali ang kinakarga niyang sakong yan, pupunuin niya yan. Tapos siya nang hakutin namin mamaya, pababa. At dito nga habang nagsasalan siya, naisip ko munang pumunta dun sa kubo-kubo niya para magsalang ng kape. Gusto ko kasing magkape, pero dito may nakita ko, mojito. Nga lang kulay pula ang laman. Taga-probinsya lang nakakalam kung ano yan. Ito nga pala ang strawberry flavor ng mojito. Mukhang nag-shot siya dito kagabi bago mulan, nga lang mag-isa niya kaya hindi niya naubos. At dito syempre kailangan na natin magsiga at magsalang ng kape. Medyo tumatanghali na, kailangan makaalis na rin sa maaga-aga para hindi tayo tanghaliin sa daan kasi napakainit magbaba. Kung sakaling tatanghaliin tayo, taabutan ng araw. Pero dito sumaglit muna ako ng reject para lutuing ulam, mas magandang may laman na sikmura bumaba. Kailangan muna nating mag-umagahan bago bumaba kasi mahirap nang magutom sa daan. Nanginginig na nga ang tuhod mo sa pagbaba tapos manginginig pa sa gutom, ano na lang mangyayari sa'yo nun? At syempre tamang hugas-hugas na muna tayo sa only water nila dito. Charan! O diba magic? Ang galing! Ang galing! At iyan na nga, naluto na natin. Simpleng luto lang to. At nang matapos na nga nilang isako, ito na yon. Bali dito may 6 na sako at 6 na buhat ito. At ito nga palang hawak ko, ito nga palang tinatawag namin ditong apid o kaya uyon. At yan nga pala yung pinsan namin na isa ring maghahakot ngayong araw. Kararating niya lang. At ganito nga pala iaayos ito. Bali yang sa may space niyang yan, dyan ilulusot yung ulo. Bali ganyan sa itsura ko ngayon. O baka sabihin yung edit lang tong pwesto ko. Papakita ko sa inyo. Ayan o, yung kabayanan, maliwanag na kasi naaarawan na. Isipin nyo na lang yung pinanggalingan natin kaninang maga. At iyon din ang dadaanan natin pabalik. At dito pinili-pili ko pa yung dala ko, pero yun pa rin ang bigat. Mga nasa 50 to 40 kilos kasi ang dala ko ngayon.
Ganun siya kabigat. Wow! Yung masama pa niyan, palusong pa. Tapos unang araw natin ngayon maghahakot. Medyo matagal-tagal na kasi yung hulig yung hakot. Sigurado manginginig na naman ito yung tuhod ko. At dito nga sa wakas yung pawis kong napakatagal ko nang hinihintay kaninang maga ay lumabas na. Yes! At dito narating ko na rin yung pahingahan. Medyo malayo-layo na rin yung lakad ko pababa. Kaya naman dito excited na akong pahinga muna. At kailangan nga nating dahan-dahanin at baka ito'y maputumba. Kita nyo naman kaninang maga, bali yung isa. Mabuti na nga lang at yung mga damoy tuyo na at hindi pa nagpahirap sa paglalakad pababa. At syempre habang nagpapahinga kailangan nating sulitin ito kasi hindi tayo pwede magpahinga ng matagal dito. Baka kasi dumating na yung mga kasama ko at dito rin sila maglalagay. Kaya kailangan makaalis rin ako agad. Pero dito naabutan na nga ako nung isa. Sumunod din pala siya agad pero nga lang hindi na siya nagpahinga at nauna na lang. Di bali ang mga yan kasi sanay na yung mga yan. Tignan nyo naman easy lang sa kanila. Bali 2 bundok ang dadaanan nila nang walang pahinga. Sangka pa o di ba ang lalakas nila. At Wow! ayun na nga siya. Bali dito nagpapahinga na naman pala ako. Bali dito nga siya kanina dumiretso nung iniwan niya ako doon. At dito ko na rin siya naabutan. Ito nga pala yung cottage dito sa baba, sa sapa, unang-una naming madadaanan. At syempre hindi kami pwedeng magtagal, kailangan umalis na rin kami agad kasi itong mga ampalaya hinihintay na nung bibili. Ang mga ampalaya kasi hindi pwedeng tanghaliin kasi irerepack pa yan ng mga bibili, pagkatapos ibababa nila sa bayan, pagkatapos bebenta rin nila. At ito na nga ang ating destinasyon dito sa mismong outpost ng Warasiwis Falls. At salamat sa pagsubaybay sa vlog ko. See you next video.